Good day mga ka-soil babe at kapwa ko retirees. Sunday ngayon dito sa amin, March 2, no? Second day. So wala pa akong video for March. So ito, naisip ko bago matapos ang araw na ito na mag-video ko. Kasi alam nyo, mahal dito yung dahon ng sili. At saka there are times ang hirap niyang kunin. No? Ang hirap hanapin sa mga stores. May nakita kami sa Korean store na yung frozen. So naisip ko, ay napaprosen. Pwede pala itong i-frozen. Tapos paglulutuin mo na lang. At saka mo balian siguro ng mainit na tubig o kaya ilalagay mo na lang, no? Kasi nakita ko ganito, tingnan mo, ang dami kong nagawa. Bumili kami kahapon dun sa Vietnamese store dito sa Suri. May background music pa ako dyan, ha. Si Julina Magdagal sa Wiz Radio nga pala. So pagka ganitong Sunday at may trabaho yung mga anak ko, kami lang dalawa ng asawa ko ang nanonood. Tapos na kami maglakad, so naisip ko, tignan nyo yung natanggal ko. Ang dami kong natanggal. Pero marami pa rin ako nakuha. Besides, nagamit ko pa sa tinola. So ito, ilalagay ko sa freezer para pag nagluto kami ng almondigas. Siguro mga Wednesday tayo pa magluto ng almondigas. Alam mo ba yung almondigas? Yun paborito ng asawa kong lutuin sa mga anak ko nung mga bata pa sila. Ano yun no? Ano bang mixture yun? Yung sa bola-bola. Yung giniling na pork, ginagawa ni husband na parang bola-bola. Parang burger, no? Parang burger patties. Pero ito, nilalagay niya, binibilog niya. Minsan pwede rin ilagay sa... May sibuyas, bawang, celery. Ano pa? Yung carrots. Pero ilalagay mo sa food processor, para well means, no? So, pwede rin yung bibili ka nung siomai wrapper, Papa. Instead, yung parang napanood natin kahapon. Para sa molo. Parang pansit molo. Kasi may napanood kaming dalawa. Alam mo, wala kaming ginagawa ni Rene sa gabi bago kami matulog. Especially pag di pa kami inaantok. Yung nanonood kami ng mga YouTube. Yung mga Filipino recipe. Kasi sometimes, pag matanda ka na, hindi mo na naaalala yung mga, paano niluto o paano ginawa o mas mabuting gawin ang isang recipe na Pilipino. Kasi gusto namin, yung mga apo namin would be able to taste yung Filipino food. No? Kahit na nandito kami sa Canada, iba pa rin yung yung oriented sila sa Filipino food. Kaya, lagi kami nanonood kasi yung alam namin na i-enhance pa. So within the week, iniisip namin lagi, yung mga next na ulam namin para alam namin kung saan market kami pupunta. Vietnamese store ba? Chinese store or Korean store or Costco. Yan ang mga choices namin ngayon. Naisip ko para magamit itong natira pang dahon ng sili ay ipo-frozen ko siya, ipiprease ko siya. Pagtapos kong ilagay sa Ziploc, ito yung finished product ko. Habang nakaupo ako tapos na akong mag-computer, kasi of course, kailangan mo pa rin galawin ng mga kamay mo kahit may arthritis ka na, kahit retired ka na. Kasi mas mabuti yung meron kang ginagawa para hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano. So ngayon, may nasobra kasi Sunday ang ulam namin, tinolang manok. No? May natira akong chicken, yung mga chicken thighs. Ginawa kong tinola. So, nagustuhan naman ng mga apo ko. So, sabi ko, habang they like the taste, maganda siguro na
yung patikman ko pa sila ng almost similar dun sa tinola, but then ibang style, almondigas. So, sabi ko sa husband ko, tayong dalawa ang gumawa nito para pagka, ito yung papaulam namin. So, Sunday ngayon, we had tinola. Bukas, siguro ang gagawin ko, pritong bangos. Yung nagdaing ako ng bangos, pritong bangos, pagkatapos, lalagyan naman namin ng kamatis at saka itlog maalat. So, yon, no? Meron pa kaming talong, pero sa Tuesday yon, and then sa Wednesday yung almondigas para magamit namin to. Para hindi pa siya masyadong lanta. So, may nagawa na naman ako ngayong araw na ito at hopefully, meron kami iba-ibang ulam na Pilipino. Sa kasi nai-introduce na namin kaysa puro hotdog, puro spam, no? Para mas healthy here yung mga apo namin. Si Maggie, we were able to introduce. Ito yung panganay kong apo. Mukhang nagustuhan niya rin yung tinola. Kasi very seldom yan kumakain ng manok na basa. Meaning yung manok with soup. Ang gusto niyan, yung adobong tuyo, at saka fried chicken, pizza, yon, typical Canadian. Pero mas maganda ngayon, ituro mo yung mga Pilipino, maliban sa mga kakanin, kasi hindi siya kumakain ng ginatan. Soup, yung sopas natin, chicken soup, gusto niya rin. Pero, not that much. Kasi mas gusto niya yung Shanghai at fried chicken. Ang hirap magpakain ng mga apo, pero pagka, kunyari, galit-galitan ka, kakain din. So, sa next Wednesday siguro, no, sa next vlog ko, ay papakita ko naman sa inyo kung meron nga akong nagawang almondigas, no. So, yun na lang for now, and I hope magustuhan nyo to. Ito yung finished product ko. It took me about, siguro mga 30 minutes din para himayin yung nabili ko. Alam nyo, nabili ko to, $2.99, isang plastic oh. O yan kasi pa-spring na. So, ang dami nito. Ang dami ko nang nilagay doon sa tinola ko, pero pa rin. Ang dami pa rin natira, no? Siguro, pagka kinilo mo to, mga siguro 1 pound pa rin to or more, no? Kaya para masustansya pa at hindi pa masyado talagang matagal sa freezer. Kasi ngayon nag-inventor kami ng freezer, tinatatapon na namin. So less ang ilalagay namin sa freezer, mas gagamit kami ng mga fresh, no? Kaya nagme-meal planning din kami. Kasi anyway, hindi kami katulad ng ibang retirees dito sa Canada, ng mga empty nester. Kami siguro ng husband ko, hindi kami magiging empty nester. Kasi, marami kami kasama ditong mga apo. 3 tong kasama kong apo, plus yung dalaga kong anak na 2, and yung anak ko pang bunso na nanay nung apo ko. So, until next video, maraming salamat. Hopefully, magtanong lang kayo paano magpapalaki ng apo, kasi yun ang ginagawa namin ngayon bilang retiree, contribution namin sa sibilisasyon ng mga apo. At siguro tulong na rin yun para maging sane kaming mag-asawa. Aside from doing some walking sa mall. So, bye for now. Thank you, si Au Lucas again. Mag-comment lang kayo o i-PM nyo ako kung may gusto pa kayong idadong. Thank you for watching. Bye for now. Au Lucas, your co-retirees at kasoy mate. Enjoy the rest of the night. Bye.